Hi guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so guys, maraming salamat ulit sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested sa private reading, iiwan ko na lang po yung link ng Facebook ko sa atin pong description box below. Nandyan din po yung contact number ko sa WhatsApp at saka sa Viber. Iisa lang yan. So, pwede nyo ako guys dyan kontakin. No? Sa mga interested sa private reading. Okay, so by the way, tignan natin. Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay. Three of Swords. Naku, possible na yung iba sa inyo nasa third party ngayon. Okay? Nakikita kita, no? Malinaw na malinaw. Na parang may mga pagdudusa dito. And parang ilang beses to guys inilaban kasi yung bottom of the deck, oh. Strength. Okay? Ilang beses nilaban to, pinilit na i-workout or pwede may mga pagmamakaawa pa na wag umalis, parang i-workout natin to, wag mo kong iwan. So, pwedeng naghabol, pwedeng ikaw yung person mo. Pero titignan natin ha, kung kaninong side ba yung paghahabol na yan. Okay, additional message. So, malinaw kasi guys, nasa third party kayo ngayon. Parang masyadong makulit itong person mo, no? Kumbaga, parang paulit-ulit niya yung ginagawa. Nakikita ko siya na someone na hindi siya nadadala, no? Hindi siya napapagod dito sa ginagawa niya na to. And mapaglaro talaga si person. King of Swords eh. Matalino naman siya, no? Pero talagang nagiging bobo siya pagdating sa love. Kasi okay na eh, na ikaw yung pinili niya. Kasi willing kang pagsilbihan siya. Pero kasi talagang, since lapitin siya ng tukso, hindi siya nakakaiwas dun sa tukso na yon. Okay? Lalo na kung may mga ino-offer or mismong good looking lang talaga yung person mo. Kung bakit siya guys, nilalapitan ng tukso dito. Kasi matalino naman yung person mo eh. Ayun no, siya naman din yung umiiwas, pinipigilan niya yung sarili niya. Pero, feeling ko kasi guys, parang ano eh, positive yung energy niya. So, pag positive yung energy, makaka-attract ka talaga ng mga tukso, makaka-attract ka talaga ng mga negative na tao. So, yung person mo guys, nakaka-attract siya ng mga negative na tao sa buhay niya. Ngayon, so ano nangyayari guys? Possible na nasisira yung relasyon nyo dito. Hindi niya kasi guys na paglalabanan itong tukso na to. Okay, so by the way, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Naku, may mga pagsisinungaling na yung person mo ha. Ibig sabihin, dumarating sa point na parang hindi na siya nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling na siya sa inyo. Naglilihim na siya sa inyo. May mga lakad siya na ang dating sa akin, parang hindi na siya nagpapaalam sa inyo. Basta bigla na lang siyang umaalis. Or kung may lakad man yan at aware ka, pwedeng iniiba niya kung saan siya pupunta. Tapos parang hindi na siya madalas makontak. So may mga lihim na siyang ginagawa dito. Okay, may mga nililihim na siya. By the way, check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Oh, Ace of Pentacles. Ayun na nga, guys. May nag-o-offer kasi sa kanya. So, yung person mo, guys, natutukso siya. So, pwede may money involved dyan. Okay. And, si person mo siguro may problema to sa financial. Ginagamit niya yung utak niya. Okay. So, yun nun. May etong third party, nag-offer sa kanya, guys, ng pera. Parang dating binibili yung pagmamahal. Or pwedeng madala siyang nililibre. Madala siya, guys, parang pinagbibigyan. May time, lahat ng gusto ng person mo, guys, binibigay niya yung oras, panahon, mga ganon. So, pinaparamdam niya sa person mo na nandito lang ako. Parang ganyan. Hindi mo kailangan
ma-stress, hindi mo kailangan um, maging malungkot kasi parang nandito ako, may someone na pwede mong lapitan, may someone na pwede mong iyakan, may someone na pag may problema ka, pwedeng maging ano parang kaya kang paligayahin. So, ganun yung mga pinaparamdam niya dito sa person mo kasi may offer eh. May mga opportunity. So, ang dami niyang pinapangako sa person mo. Yung person mo matalino naman pero parang tanga talaga siya pagdating sa love. Sorry guys. Feeling ko mahal ka naman ng person mo pero hindi niya maiwasan yung tukso at yung offer nga ng tukso. Tingnan pa natin. Additional message. Additional message. Kanino po itong love reading? Kanino po itong love reading spirit guide? O the tower, 'di ba? Etong tukso na to yung magiging dahilan para maghiwalay kayo. And possible nga guys nangyayari na baka nga naghiwalay na kayo ngayon. Okay? Baka nga itong person mo siya na yung kusang umalis. Or naghanap na siya ng dahilan para maghiwalay kayo. O pwede natuklasan mo. Natuklasan mo mismo na may third party at malakas ang ebidensya. 'Di ba? So sa halip na ayusin ng person mo yung relasyon nyo, mas nakikita ko pa dito na mas pinili niyang i-end kasi syempre mas pipiliin niya kung saan niya may mas magandang offer. Ba't siya magpapakahirap dun sa connection na meron kayo? Hirap na hirap siya. Okay, pero kung may na-offer ka naman sa kanya, guys, hindi ko man sinasabi na parang mukhang pera yung person mo. Pero feeling ko kasi, ano yung mas, convenient, no? Ano yung mas convenient? Yun yung pinipili niya ngayon. Kumbaga, utak talaga yung pinapagana niya, guys. Again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, diba? Kahit na nag-offer ka ng cup of love, nakatingin talaga siya sa third party. Bakit? Kasi nga, the devil yung bottom of the deck. Namimili siya dito. Pipiliin niya ba yung toxic na relasyon nyo? Hindi na siya masaya? Or ipo-pursue niya yung someone na nilook forward niya? Pero kasi guys, dito parang naninimbang siya. Parang gusto na lang muna niya mapag-isa. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Parang gusto niya na lang muna mapag-isa. Kasi parang naguguluhan siya ngayon dito sa pagpili. Okay, siya pa yung naguguluhan. For me guys, medyo ini-spoiled mo yung person mo. Siguro mas maganda dyan na i-let go mo na lang. Kesa na i-spoiled mo etong taong to. Kasi hindi ka aware, no? Na parang masyado mong pinapalaki yung ulo niya sa ginagawa mo dito. Hindi mo kailangan magmakaawa dyan. Sabihin na, tatanggapin ko, magkaayos lang tayo, lahat. May parang, medyo naging desperada ka na, no? Parang ganyan. So, by the way, additional message. Kanino itong love reading? Kanina po itong love reading. Meron tayong the devil pa rin. So, oh my God, parang naulit yung card. Ayan pa rin yung nakuha ko, oh. Hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Nasasakal daw siya sa relasyon nyo, eh. Piling ko nagiging malaya siya doon sa third party. Okay, convenient nga kasi. So, parang malakas yung loob niya or buo yung loob niya na parang hindi ko na talaga to kaya. Masyado na talagang toxic to. Na parang kailangan na talagang i-let go. Ganun yung nakikita ko sa person mo. Since ayun yung nakuha natin card. So, feeling niya guys, yung relasyon nyo guys ay nagiging toxic. So, hindi niya kasi kinoconsider. Ano ba yung naging dahilan? Bakit naging toxic itong relasyon na to? Diba? Additional message. Okay. Kanina po itong love reading additional message. Oops. Ito muna kunin natin. Judgment. Then yung nakuha kanina is yung the Hierophant. Ito natin lagay. So by the way, ito guys, judgment.
Alam niyo guys, ang dami na nagsasabi sa inyo na girl or boy, kung boy ka, hindi na yan worth it. Ba kailangan ni-let go mo na yung taong yan? Ba kailangan this time piliin mo na yung sarili mo? Okay? Marami na nagsasabi sa inyo, ina-advisean kayo na parang lumayo ka na dito, maglaylo ka na dyan sa taong yan. Okay, so guys, siguro kailangan ito na yung time para makinig kayo sa opinion ng ibang tao. Okay, na parang pakinggan mo naman yung sinasabi nila para sa'yo na hindi na talaga to guys, worth it. So parang kahit tanggapin mo tong taong to, pati image mo nasisira sa iba eh. Ayan no, napag-uusapan ka, nachichismis ka. Para masyado ka nagpapaka-martyr dito sa connection na to. Actually, mabait yung person mo eh. Magaling siya makisama eh. Ganon siya nakikita ng mga tao sa paligid niya. Magaling siya makisama. Pero syempre, mas i-consider nila dito kung paano ka sinasaktan ng person mo. Okay? Kung paano kanya paulit-ulit na sinasaktan. Again, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the world. Moving on. So, alam nyo guys, parang paulit-ulit kayong nag-hold back sa taong to. Okay, nakikita kita na someone na hindi mawala sa sistema mo yung kung paano ka niloko ng person mo, kung paano kanya paulit-ulit na sinaktan, and nasa sistema mo pa rin talaga na nasasaktan ka rito, sa totoo lang. Hirap na hirap ka mag-move on, hirap na hirap ka mag-recover doon sa mga pinaggagawa niya sa inyo. Okay, so again, kagaya ng sabi ko dyan guys, since 4 of Cups to tapos the world, parang minsan dumarating ka sa point na nakaka-move on ka naman eh. Pero parang, bakit masakit na naman? Okay, ba't parang sinasaktan ka na naman? Nasasaktan ka na naman sa mga ginagawa niya. Na paulit-ulit. Okay, so, the world kasi guys, parang kailangan umusad ka na dyan. Kailangan mag-move on ka na. Parang, hey, wake up. Maraming calling ang paparating sa inyo. Maraming opportunity ang darating sa inyo. Parang maraming nakahanda sa inyo na parang kailangan nyo guys, for me, na parang kailangan mo mas pagtuunan muna ng pansin. I think, naniniwala ba kayo guys na pag inalis sa'yo yung taong mahalaga sa inyo, ang kapalit nun is parang success or may may calling sa inyo, pwedeng may abundance sa paparating, may good news sa paparating. Parang kailangan lang muna mawala yon. Alam mo yun, parang kailangan mo na mawala yun para mas mahanap mo kung ano at sino ka. Para mabuo mo yung sarili mo. Kasi yung pagmamahal, yung buong pagmamahal na yung binigay mo na yun sa person mo. Okay? Parang dapat nilaan mo muna sa sarili mo, pero nilaan mo na lahat sa kanya. Dapat kasi guys, balance lang ang pagmamahal. Sobrang balance lang dapat, okay? So, tignan pa natin guys, additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong, Knight of Cups, may mag-offer ng Cup of Love, pero hindi mo siya nakikita. Nandyan lang siya, nakamasid, nalulungkot, nasasaktan sa pinagdadaanan mo. Pero kasi guys, feeling niya hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya napapansin kasi nga, nakapokus ka doon sa sakit na ginawa sa inyo ng person mo. Okay? Pero itong taong to guys, yung malinaw na pinapakita sa akin, handa siyang handa siyang saluhin ka. Pero kasi, iniisip niya rin yung sarili niya. Iniisip niya rin na parang wait lang, pagka tinanggap ko tong taong to, parang wala naman akong pagmamahal para sa sarili ko, na parang, mahal ka niya, pero parang kailangan ka muna niyang hayaan na makarecover or matuklasan mo yon, or hindi dahil pinilit ka niya. Kasi mukhang may respeto naman itong taong to. Since Knight of Cups yung energy na nandito. Okay, so again, additional message. Additional message. Meron tayong Ace of Swords. Matalino tong taong to, guys. Kasi nag-aantay lang siya. Pero feeling ko may paramdam, may pahaging na siya, no? So, hindi ka naman manhid para hindi maramdaman. Pero feeling ko kasi ramdam mo na to. Oo.
So, again, check pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Ace of Swords. Page of Swords. So, ayun na nga, guys. Nahuhuli mo siya minsan. And ramdam mo eh. Ramdam mo na itong taong to. Ay, parang may something talaga. Parang may pagmamahal sa akin to. Mga ganun. Again. Meron tayong Justice. So, ito naman, guys, Justice, no? Parang feeling niya napaka-unfair naman. Parang napaka-unfair naman itong taong to, kaya ko namang mahalin. Or baka ex mo lang din to. Kasi parang feeling niya may kakaibang connection kayo eh. Kasi parang bakit siya naghahanap ng justice dito kung wala namang naging kayo? Siguro ang dating sa kanya, itong taong to, hindi ko naman to sinaktan, pero ba't nasasaktan sa iba? Or pwede guys, may unfinished business kayo. Pwedeng nagkaroon ng something, pero hindi guys napagpatuloy. Or sa madaling sabi guys, hindi naging successful or mas pinili nyo guys na maghiwalay. Kasi mas pinili nyo maging friends. Parang ganon. So by the way, o, diba? Mag-o-offer din siya, guys, ng Cup of Love. 6 of Cups to, eh. So, again, ang sinasabi sa akin dito, mag-o-offer siya ng 6 of Cups. Mag-o-offer siya sa inyo, guys, ng pagmamahal. And feeling ko, liligawan ka or papaligaw din sa inyo, magpaparamdam. Then, feeling ko mahulog din ang loob mo dito, kalaunan. Pero dito kasi, guys, nagre-recover ka pa. Medyo mahirap to, kasi hindi pa mawala sa sistema mo tong person mo na, na nagkaroon ng iba. Okay? Hindi ka pa guys totally nakaka-recover dyan sa taong yan. Pero for me, baka ka-recover ka rin dyan. O, diba? The Lovers. Feeling ko magkakaroon ka ng bago. Oo, tatanggapin mo tong new person na to. Pero syempre, kailangan i-heal mo muna yung sarili mo. Kasi, ang hirap naman na magkaroon ka ng iba na hindi ka pa totally healed, no? Baka tanungin ng person mo na parang wait lang, parang unfair itong connection na to. So, siguro kailangan mag-self-love ka muna. Siguro tanungin mo yung person mo or kausapin mo na parang pwede bang i-heal ko muna yung sarili ko. Pero hindi mo siya bibigyan guys ng assurance kasi mahirap umasa. Diba? Huwag nyo na guys masyadong paasahin pa tong taong to. Pero feeling ko kasi magkakaroon ng relasyon. Kung makita nyo guys yung bundok na yan, struggle yan. Okay? Or challenge. So, I think yung nagiging challenge dito is yung trauma mo sa past person. Okay? So, again, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 2 of Swords. Okay, so guys, ito namang 2 of Swords. Ano to eh? Undecided. Ikaw yung naguguluhan. Naguguluhan ka kung i-grab mo ba, urong-sulong ka eh, doon sa nararamdaman mo. Sa nakikita ko dyan. Medyo, mahihirapan ka dyan. So, kagaya nga ng sabi ko guys, focus ka muna sa sarili mo, hindi mo kailangan ma-pressure. So, ikalma mo muna, mag-self-love ka muna. Kung hindi ka pa totally ready, wag kang pumasok muna sa relasyon kasi hindi lang naman etong person hindi lang naman ikaw yung masasaktan at mahihirapan, pati yung person mo. Actually, same kayo. Mas mahihirapan ka kasi parang feeling mo nagpapanggap ka habang attached ka pa dito. Okay, habang attached ka pa dyan. So, ano yung dapat mong gawin? Focus ka muna sa sarili mo. Self-love ka muna. Kasi tignan mo, kahit na nandun ka na sa relasyon, maguguluhan ka pa rin eh. Okay? Nakikita ko sa inyo na parang pag nandun ka na sa sitwasyon, dun ka makakapagnilay-nilay na wait lang, di pa pala ako totally ready. 'Di ba? So, titingnan pa natin guys yung reading sa energy ng person mo. Okay. Additional message. Nararamdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? The world. Naka-move on. Nagmo-move on. Oh, naku, kaya pala eh.
darating yung araw daw guys na kung sakali na magkaroon ka ng ibang karelasyon dito, etong past person mo, marirealize niyang bumalik, no? Doon ka pala magkakaroon ng hesitation. Na para bang maguguluhan ka eh. Meron ka ng bago eh. Bakit may bumabalik na lumang tao? So, tignan mo ha. Nandun ka na sa point na akala mo naka-move on na siya. Okay, siya pala. Akala niya naka-move on na siya. Pero, madalas nagkakaroon ng telepathy eh. Parang lagi siyang pumapasok sa isip mo na parang hindi mo alam kung bakit. Bakit bigla na lang siya pumapasok sa isip niyo? Bakit kaya? 'Di ba? So again, meron tayong Page of Wands. So guys, ito namang Page of Wands, ano to eh? Nakatingin ka na sa iba. So ibig sabihin, unti-unti ka na nakaka-move on kasi hindi ka na nakaharap dito. So baliktarin niyo na lang. Hindi ka nakaharap na ganyan. Nakatanaw ka sa iba. So ibig sabihin, pwedeng nakapokus ka sa goal mo, nakapokus ka na sa sarili mo, marami ka nang nilook forward, marami ka nang gustong mangyari sa buhay. So, I think yun yung mga parang nilook forward mo dito, guys. Page of Wands energy. So, again, meron tayong, diba? Hindi ka totally nakapokus dun sa new person, Hindi ka rin nakapokus dun sa past person. So, feeling ko kasi totally healed ka na. Kasi the world ka na. So, pwedeng aware na siya dito na may bago ka na. Okay, pero ang hindi niya alam kasi dito, guys, hindi ka pa totally okay kasi yung energy mo is Page of Wands. So, akala niya, napalitan mo siya agad, na parang, siya na nga ito nagloko, siya pa itong parang, siya pa itong dihado, no? So, by the way, guys, yung energy mo is nakapokus ka dun sa pangarap mo. Feeling ko may plano ka mag-abroad or nag-a-apply ka na mag-abroad. Nakapokus ka sa goal mo eh. Okay, yun yung parang nare-realize mo na mas mahalaga. Yung maging successful. Actually, mataas yung ambition mo. Nakikita kita na someone na, yes, gusto mo na ng kahit papano, settled. Okay? So, again, additional message. Meron tayong The Empress. So, guys, ito namang The Empress. Abundance, pera, success, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. Nakikita niya rin guys na nagiging successful ka na. Nakikita niya siguro na nagiging maayos ka na. Kung may mga anak kayo guys, napapalaki mo ng maayos. Pero kung wala naman guys, pwede yung plano mo, natutupad mo yan sa iba. So moving forward yung energy mo. Or pwedeng ito yung pinapamukha mo sa kanya ngayon na okay ka na. Pero deep inside, baka hindi pa totally okay. Pero yun yung pinapakita mo sa kanya or yun yung gusto mo iparating sa kanya na okay ka na. Okay, so again, check pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong 10 of Wands. Ayan. So, ito naman guys, energy ng 10 of Wands. Yung malinaw na pinapakita sa akin dito, parang medyo hirap na hirap siya dito. Medyo hirap na hirap yung kalooban nyo dyan. Yung overall energy to guys, Hirap na hirap yung kalooban niya. Dami niyang pasan-pasan. Dami niyang gustong sabihin. Siguro marami siya pinagsisisihan dito. Pagkatapos kanyang lokohin. Page of Wands, hindi siya nakapag-isip. Medyo naging impulsive. Nagpadalos-dalos sa mga desisyon. Hindi niya naisip na parang masasaktan ka ba niya? Diba? So, ang dami niyang tuksong hindi pinaglaban. Tuksong ipinaglaban pa nga eh. Hindi niya pinaglabanan, no? I mean, hindi niya nilayuan. Nagpadala siya sa tukso. So, by the way, guys, meron tayong stuck siya ngayon. As in, nakikita ko siya na sobrang sising-sisi itong taong to. Okay? Stuck siya ngayon, no? Hindi siya makaalis. Feeling ko, nagsisisi siya dun sa mga ginawa niya or sa mga nangyari sa inyo. Okay? Kasi 8 of Swords to eh. Meron tayong 4 of Swords. So, ito naman guys, 4 of Swords. Energy to ng broken-hearted. So, pili niya broken-hearted siya ngayon guys. Oo, tapos Page of Cups to. Okay, so again guys, ito naman Page of Cups. Nagre-recover na din siya unti-unti, no? Kumbaga, naniniwala ba kayo guys na sa relasyon, mas matagal mag-move on ang babae? Ang mga lalaki, late na sila baligtad naman. Maaga sila nakaka-move on, pero pagka dating doon sa dulo, doon nare-realize na parang, wait, mahal ko pa pala yun.
Okay, baligtad sila eh. Hindi kagaya ng mga girls na matagal sila mag-move on, pero pag naka-move on, wala na. Totally wala na talaga. Okay? Kaya siguro ganyan. Yun nangyayari sa kanya. Lately niya nare-realize na, ay, gusto ko pa pala si ano. Kailangan ko siyang ipaglaban. So, di ba, third party, possible na parang ano, gusto na niya mapag-isa, gulong-gulo na yung utak niya, napapraning na siya sa mga nangyayari, nababaliw na siya sa mga nangyayari. Ayan ang nakikita ko sa person mo ngayon. So, by the way, gusto niyang i-work out muna yung sarili niya. Nahiya siya lumapit sa inyo. Hindi naman siya agad-agad makikipag-ayos sa inyo or makikipagbati eh. Ang nakikita ko guys, gusto niya munang i-work out yung sarili niya. Gusto niya munang mag-focus muna sa sarili niya. Kagaya ng ginawa mo kung paano ka nag-self-love. Ganun yung ginagawa niya. Nagpapagwapo, nagpapaganda, and ginagawa niya guys, parang successful muna yung sarili niya dito. Okay? Since etong person, no, oh. Move on. Mag-move on na siya kasi ikaw mukhang naka-move on ka na. Siyempre, may taong nagmahal sa inyo eh. Tignan mo naman yung energy, the strength, tapos naka-reverse to kanina. So, ibig sabihin yan guys, nawawalan siya ng pag-asa. Nawawalan siya ng lakas ng loob dito ngayon. Napanghihinaan siya ngayon ng loob. Again, meron tayong, you are mine. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? I don't care. I want the world to know you're mine. 'Di ba? So ibig sabihin, naiinis din siya dito kasi pwede kasing ayun na nga, nakarating na sa kanya na pwede may iba ka nang ina-entertain, may ibang nangungulit sa inyo. Is it true? I know, I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. Parang kailangan po magpaliwanag. So sabi niya dyan, you're so smart, your intellect, really turns me on. You're so smart and really enjoy our conversation. So again, tignan pa natin, additional message. Attraction. Madami ka na-attract dito, guys. And past life relationship. 'Di ba? May unfinished business kasi kayo guys ng past person. So, yung malinaw na pinapakita sa akin dito guys, pwedeng may karmic kayo and hindi nyo guys nalampasan yung karmic na yun at mas pinili nyong i-end. Or siya, kasi ikaw nilaban mo eh, siya gusto niyang i-end. Diba? So, again, meron tayong children. Oh, possible na kababata mo pala yan. Pwedeng schoolmate, kaklase. Pwedeng bata ka pa nung nakilala mo siya. So, true love mo pa siya that time. Again, ano yung message niya sa inyo? Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? You speak to me through music and I'm so attracted to you. I know I was a distraction from your pain and I couldn't let you get close to me. The timing just wasn't right for us. Zodiac sign ni person. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Gemini. Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, Pisces, and Libra. Cancer, Scorpio, Virgo, and Sagittarius energy. Okay? So, dun tayo sa energy mo naman. Sa energy mo. Okay. Energy mo, nararamdaman mo dyan sa taong yan. O, diba? Ang dami niyang option. Daming distraction. Ang dami niyang gustong gawin. Babaero talaga siya. Lalakero talaga siya. Ulit-ulit kanyang niloko. The magician. Manipulative. Manggagamit. Ginago ka. And sinayang ka niya. Parang nandun ka sa point na hinabol mo siya pero mas pinili niya pa rin yung third party. So, ito matatak sa isip mo. Lahat ng masasakit na pwede mo sabihin sa kanya, nandito na, guys. Okay? Tingnan naman natin. Ano yung dapat mong gawin? 'Di ba? So, alam nyo guys, mag-explore ka. Life is too short. Mas piliin mong lumandi. Maraming fish sa river. Sabihin, di lang siya iisang tao. Siya nga, sinaktan ka eh. 'Di ba? Mag-focus ka dun sa taong nagmamahal talaga sa inyo. Pero sabi kasi dito, hindi ka pa ready kahit marami nag-offer. Tignan mo, oh, tinatalikuran mo, kahit na parang natetempt ka na, mas pinipili mo tumalikod dyan. So, okay lang din naman, no? So, by the way, guys, meron tayong the Empress. So, ito naman, guys, the Empress is energy ng, ano to eh, nakapokus ka sa
sa pera, sa abundance, sa success, sa goal mo. And marami kang kino-consider. Hindi mo i-consider lang tong tao to. Kahit sino pa yan. So, feeling ko kasi natauhan at bumalik ka na sa dating ikaw, naging matalino ka na at naging madiskarte. Zodiac sign mo is Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Taurus, and Aries. Libra, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, and Capricorn. Last one. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, and Taurus energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!